At may summer na. Ito ang mga vocabulary na madalas nating marinig kapag ka-summer. Lakwatsa, bonding, vacation, travel, la mierda, road trip, chill, enjoy. At dahil dyan, nandito tayo sa isang lugar na talagang malapit sa puso ko at siya ring birthplace of surfing. Welcome to Baler! Dito ako madalas magpunta kasama ng aking mga mahal sa buhay dahil syempre sobrang relaxing talaga dito at masarap mag-surf. Excited na talaga ako sa ating Baler adventure dahil kakaiba ang mag-iikot sa atin ngayon. Walang iba kung hindi ako! Because I know this place by heart, I will be the one to show you around Baler. Tara, let's! Ngayon, kasama ko ulit siya para bukod sa ipakilala sa inyo, para pakitaan niya tayo ng mga tricks, di ba? Okay. Pero sa ngayon, sabayan muna kita sa Maganda dam. ang alon ngayon. So wag na natin palampasin. Tara na. Punta na tayo sa Tara na. dagat. Tinatawag na ako ng alon. Masaya talaga mag-surf lalo na kapag habang nandun ka sa lineup, meron ka mga nagiging kaibigan tulad din sa dam. At syempre, nakaka-inspire din syempre sila kasama, di ba? Kasi ang galing niya. At dahil dyan, pwedeng pakitaan mo naman kaming lahat na ikaw lang. Ayun na, sa dam na. Ayun, ayun! Ayun! Ayun. Lilipad mo na yung surf. Sa dam pagka nasa lineup mawawala, hindi
mo nakikita pero biglang pagkatayo niya, alam mo agad na siya yun. Galing talaga ni Saddam, no? Kapag gusto mo mag-surf dito sa Baler, lalo na kapag beginner ka, mas maganda mag-surf dito first thing in the morning kasi mas maganda yung alon. Saka wala pang hangin. Hindi Wala pa. pagalaw yung dagat. Okay, so pag pupunta kayo dito, maaga tayo gigising lahat. May magic talaga sa surfing, di ba? Yung pakiramdam na kapag kahit isang oras ka pa maghintay para sa alon, pagka nasakyan mo yung perfect na wave na yun, sobrang sarap talaga ng pakiramdam. Yes, tama ka. Kaya ako, sobra talaga ako na in love sa surfing. And naisip ko, as someone na laging ginagawa yung hobby, ano yung goal na gusto ko to come out of it? Since traveler din ako, gusto ko, habang nagta-travel ako sa buong mundo at pumupunta ako sa mga bansa na merong mga world-class surf spots, gusto ko syempre, masubukan ring mag-surf sa mga dagat na yon. At dahil dyan, at ang litit ko pang tao, di ba? At hirap na hirap akong buhatin tong longboard na to. Gusto kong subukan, sumakay ng mas maliit na Ganitong board, board. katulad ng sayo. Pero syempre, hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Kailangan mo ng transition board. Yan yung, anong size ng board na yan? Kumpara Ito ay 7.4. 7.4. Yung board ko, 9.0. Ito 7.4. So, mas maliit siya. Pero hindi gaanong kasing liit nito. So ito 5 feet lang. So bago mo ito magamit, kailangan mo dumaan muna sa mas malaking board para hindi ka mahirapan. Okay. So mas madali matutunan to bago nito. Bago yan. Kasi syempre, di ba? Parang bakali pa rin ako kasama niya, no? So, ano bang pinagkaiba ng 9.0, 7.4 at saka ng 5 feet na board? So yung 9 feet, perfect yan for beginners, for learning kasi madali siya kuha ng alon, mas madali tumayo, mas madali control. So ito, papunta na to sa shortboard. So medyo maliit, mas mahirap control, mas mahirap kuha ng alon. So ito sobrang hirap ng sakyan. Kasi sobrang liit niya, medyo lubog ka, At mahirap manipis tumayo, siya. manipis. So matagal bago matutunan. Bago ka So, bago bumaba. to, ito muna ang 7 feet. Hindi ako pro, syempre. Pero, what I love about the sport is that it's very personal. It gives you a sense of fulfillment by yourself, di ba? Na kapag ka sobrang nag-enjoy ka sa surf session mo, pagkaahon mo, ang sarap ng pakiramdam mo. Hindi lang para yung purpose, para ipakita sa iba. Kaya, yung mga goals ko rin, personal din siya. Yung mga ibang tao, talagang yung mga boards sila ganyan kaliliit. Pero ako, hindi man masyado mataas yung pangarap ko. Kaya ito muna yung susubukan ko ngayon. Kasi yung sa akin, it's for the purpose of being able to travel with the sport. Saddam, ang goal natin ngayon na dapat masakyan ko siya ng tama. Ng tama. Okay. Hindi yung mukhang mamamatay-matay na ako. Ay, magsasucceed tayo. Sige, with the help of Saddam, tutulungan niya ako mag-succeed na sumakay ng mas maliit na board sa board na ginagamit ko ngayon. Okay, ready na ako. Tara.
sobrang na-enjoy ko. As soon as naka-stand up na ako ng maayos, tsaka nakuha ko na siya, nung nasanay na ako dun sa kanyang size, sobrang mas nagustuhan ko na siya. Kasi una sa lahat, hindi ko siya nabibitawan. So I can be accountable for it. Dahil mas magaang na siya. Parang hindi ako matatakot na lumipad siya at makatama ako ng ibang tao tsaka ma-aksidente. Kasi kaya ko na siyang hawakan all throughout. And then, kapag tumatayo ako, dahil mas manipis siya, mas nararamdaman ko yung galaw nung water. So mas madali rin, parang instinctively, mas madali siyang intindihin kung paano ako magsistay on it. Yung ako para sa akin yung downside lang, siguro mas nakakapagod mag-paddle, pero okay lang yun. Basta makapractice ka, di ba? Mas now, I've been able to transition into a shorter board which I really enjoyed. So baka, di ba, medyo mag-stick ako sa ganun. Yan, sobrang sarap talaga na pakiramdam ko. Stoked na naman ako dahil ang saya ng surf session ko today with Sadam. At syempre, hindi pa nagtatapos dito ang ating Baler Adventure. Marami pa tayong activities na gagawin. Kaya, tara, let's! After a day of surfing, ano pa ba ang ibang pwede natin gawin to replenish our energy kung hindi ang kumain? Dito sa Baler, maraming pwede tayong pagpilian na kainan. Merong mga swak sa budget, merong mga pwede sa mga cowboy na katulad ko, at kahit ano pang maiisip nyo, sigurado ako na nandito yan. Nandito tayo ngayon sa Baler Surfer Grill. There's something unique about the way they grill their food. Let's check it out. Tara, let's! Gusto ko pong mag-order. Pwede pong mag-order ng isang barbecue bulalo, grilled fish, chicken pinadapa, Okay. and tinopak. Sige po, ma'am. Yun lang. Thank you. Yan. Time to eat. Gutom na talaga ako. Simula natuto ako mag-surf, mas lalo ko na love ang food. Especially ang rice. Lots and lots of rice. Ang galing ng style nila na pagkain na sinuserve nila dito, puro mga grilled, tapos doon nila niluluto, doon sa Volkswagen na inayos nila para maging grill siya ngayon. So nakapark lang siya palagi dyan. Kaya, ang galing talaga nun kasi syempre sa mga turistang naglalakad-lakad dito sa boardwalk, talagang makakatawag ng pansin nila yung yellow na coaching. Tulad ko, natawag yung pansin ko, kaya ako lumapit. Yeah. Ano po yung order niyo, ma'am? Thank you. Bestseller namin, Bulalo Barbecue. Bulalo Barbecue. With homemade barbecue sauce. And ito po yung chicken pinadapa namin na isa pa din sa mga bestsellers namin. Okay. Magkano, pwede pong malaman magkano pala ang barbecue bulalo? 200 pesos po, ma'am, yung ganito. Tapos meron kaming mas cheaper, yung 89 pesos. 89 Pero ito pesos. po, 200. Ito 200. So, yung serving size niya parang mas maliit. Opo, dun lang mag-ibig. So, parang pag mga isang tao ka lang, pwede mo i-order yung mas smaller, which is 89. Yung mas mura, which is 89 pesos. Opo. Hindi sapat sa akin yung, isa lang. I know why this is their bestseller because it's it's really good. Their barbecue sauce is homemade. Serve ko na po Meron yung tinopak po namin, ma'am. Bagay na bagay ito sa akin. Tinola sa pakwan, kaya tinopak. Tinola? Tinola sa pakwan. Sa pakwan. Kaya tinopa, kala ko parang ako. Charot. Ang sarap ng barbecue bulalo kasi yung barbecue sauce nila, homemade siya. So, unique yung taste niya. It's not something that I've tasted before, but in a good way. And then their meat is so soft. So, ang daling kainin. Hindi siya yung parang mabigat yung pakiramdam. Kahit na meat siya.
po, ma'am. Dorado. Kasi, okay. Thank you so much. Thank you po. Enjoy your meal. Thank you. Itong chicken pinadapa. So, ito, same siya ng barbecue sauce, which I really like. At sobrang lambot ng chicken. Nagsa-slide lang siya sa throat mo. It's good. Everything's really good so far. And what makes it even better is that a dish na ganito kalaki, 200 pesos lang. Solve na yung kain mo, di ba? Worth it siya. Especially after a surf sesh. Grabe to. Ang sarap. Mekaniko po siya dito sa Baler. Kaya alam niya po na yung Volkswagen pwedeng gawing grill yung harapan. Masarap siya. Ako, personally, kapag bumalik ako dito, ang i-order ko is itong fish kasi ang sarap ng aligay sauce. At saka, itong either liempo or chicken with this Java rice. Thank you so much for accommodating me today, Miss Arian. Next time I come back here to Baler, I'll be sure to stop by Baler Surfer Grill. Always welcome po kayo, ma'am. Thank you, thank you. Tapusin ko na yung kinakain ko. Super sarap at super sulit talaga ng mga pagkain na tikman ko ngayon sa Baler Surfer Grill. Fresh food, good quality, really unique ways of making ordinary recipes. So sobrang ito yung tipo ng lugar na babalik-balikan ko kapag bumalik ako dito sa Baler. Kaya kayo rin, kapag nakadaan kayo dito sa Baler, don't forget to drop by Baler Surfer Grill and try out all their specialties. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga discoveries dito sa Baler. The day is long, so ngayon naman, papakitaan ko kayo ng mga lugar na pwede nating pagsayan kapag bumisita tayo dito sa Baler. Tara, let's! Kadalasan kapag pupunta tayo sa mga beaches, sa iba't ibang islands, ang pinakamagandang idea is to go camping. Kaya ngayon, nandito tayo sa Easy Adventure, kung saan nag-o-offer sila ng glamping. Glamping is a more upscale version of camping. Makikita natin kung ano ibig sabihin as we walk through my room. Tara, let's! Wow! Look! Meron pa siyang carpet, oh. So, it's so nice. This is nicer than my house. Joke. Look, so here inside the tent, it will still protect you from whatever the weather will be. Ang glamping, kakaibang experience din yung ino-offer niya kumpara sa camping. Kasi tingnan mo dito, it comes with its own bed. And then look at the sheets. Tapos, it offers you your own towels already. Parang halos wala ka naman masyadong kailangan dalhin. Pag nag-check-in ka dito sa Easy Adventure, your stay already comes with its own use of their facilities. It comes with a shower, of course, and a toilet that you can use. There's a hammock outside. There's a siesta hub over there where you can hang out, especially when it's hot. In addition to all of that, there's a 24/7 butler service. So ano klaseng, di ba, kakaibang camping talaga yun, may sarili kang butler. Hindi ka rin mabobore. Pagka nag-stay ka dito, kompleto na yung experience mo. You can also opt to just stay here in Easy Adventure and not have to tour around other places in Baler kasi they also offer different kinds of activities here like stand-up paddle boarding, kayaking, the dune buggy, you can also use it. There's also a hovercraft. It's its own experience being in Easy Adventure.
Perfect talaga yung pangalan nila for their place. Wow! Welcome po, ma'am. Thank you! Welcome, drink po. Thank you po! Oh, see? It even comes with free buko upon arrival. Diba? Refreshed ka agad. Bukod sa gantong klaseng accommodation sa Barangay Reserva here in Baler, meron pang accommodations na pwede nating pagpilian. Ang nire-recommend ko is Nalu Surf Camp. Located siya sa Sabang mismo, kung saan pwede ka na lang lumabas at makikita mo na yung alon, pwede ka na agad mag-surf. It offers comfortable lodging. They have Ifugao huts and they also have these big villas na pwede mong isama yung pamilya mo or barkada mo. Ang Costa Pacifica naman is more luxurious compared to the rest in the sense na talagang high-end yung kanilang structure, yung kanilang services. Para talaga siyang yung mga nakikita mong magagarang hotel sa Maynila. It also even has its own pool. Lahat ng mga bagay na ina-enjoy ko talagang gawin ay nandito sa Baler. Kaya mahal na mahal ko ang lugar na to. Katulad ng surfing. Pinakita ko na sa inyo kung paano ako mamuhay tuwing bumabiyahe ako papunta dito sa Baler. Napakasaya ko na sa wakas na-share ko na sa inyo ang lahat ng mga bagay na to. Pero syempre, hindi pa nagtatapos ang adventure natin dito. Sa ngayon, i-enjoy ko muna ang aking glamping experience at dito na ako magpapalipas ng gabi. Bukas naman, susubukan na natin ang mga activities na meron dito. Tara, let's! What a wonderful day here in Baler. Yeah. I can really hear the waves na naka-crash. My president crush will be Manuel L. Quezon. Look at that. Look at that. Yeah. Gwapo niya. Hindi ko talaga siya ma-resist. Kung sakaling nakakaantok para sa'yo yung mga trek, sobrang lamig ng tubig. It feels so good. Grabe, ang linis ng tubig, oh! Ah!